Matapos nga ang malagim na sinapit ng isang BBM vlogger na si Mima Alicia, ang kanyang pagkasawi, idinidikit ito sa mga Duterte at sila pinagbibintangan na gumawa nito. Ay nagkataon din na binatikos ni Mima Alicia ang Iglesia ni Cristo. Ngayon naman, idinidikit na naman ng mga loyalista at kakamping na maging ang Iglesia ni Cristo ay tila may kinalaman sa pagkasawi ni Mima Alicia. Gaya ng inyong nakikita sa screen, ang pumanaw na dating broadcaster na si Percy Lapid, pinabatikos nito ang mga Duterte. At ang kanyang ikinasawi ay binaril. Ito namang isa na nakikita nyo sa screen, hindi ko siya kilala pero nagbiro daw ito sa Iglesia ni Cristo. Tapos ang ikinasawi daw ay binaril din. Ngayon naman itong si Mima Alicia, nung binatikos daw ang Iglesia ni Cristo at ang mga Duterte, ang ikinasawi naman ay binaril din. So idinidikit nila sa mga Duterte at Iglesia ni Cristo ang iisang senaryo ng kanilang pagkasawi. So maling-mali, no, na mambintang, lalo na't wala kang pruweba. Kaya't nakakatawa nga daw na pati ang mga relihiyon ay idinamay na sa pagkasawi ni Mima Alicia, at ang relihiyon na ito ay alam naman natin na close kay Vice President Sara. Ito ang reaksyon ni Madarahog. Panoorin natin. Natawa ako sa mga nakita kong content ng mga kalaban ng mga Duterte. Dahil ang kanilang pinatutukuyan na gumawa ng karahasan sa vlogger na si Alicia Lipata, aka Mem Alicia, ay miyembro di umano ng isang relihiyon na di umano'y inutusan ng relihiyon na yun na gumawa ng karahasan doon. Grabe. Kay Mem Alicia. Kung Romano-Katoliko ang nakadali, di utos ng mga obispo at ng mga kaparian. Yung ganun pumatay lang. ng Simple lang. TNBS, abay tingnan ninyo, baka miyembro yun ng born again at baka pinapatay ng kanyang pastor o inutusang mga hold up. Ay, Pambihira talaga itong mga utak ninyo, no? grabe ang utak, no? Kung ano-ano na imagination. hindi ba pwedeng imbestigahang maigi kung ano ba talaga ang dahilan. Kasi napaka-brutal ng pagpatay. Galit na galit yung pumatay. Pag tiningnan ninyo ang mga sirkumstansya, bagong lipat lang. Nagre-renta lang. Oh. Saan galing? Ibig Bakit sabihin, lumipat? may tinatakasan. Diba? Mga tanong yan na valid. May pinagtataguan. Ano ang negosyo? Oo nga. Sino ang mga katransaksyon niya sa negosyo? Bakit gustong pasukin yung bahay? Ano ang meron sa bahay? Yun yung mga bagay na dapat sinasagot. Hindi yung gagawa kayo kaagad ng konklusyon na Duterte agad isang relihiyon Tsaka o INC. isang organisasyon. Ano yun? Pilit niyong ikukonekta para magkaroon ng dahilan ang mga kapulisan na pasukin ang kanilang mga simbahan, Yes. para pasukin ang kanilang mga opisina, para imbestigahan ang kanilang mga miyembro. Diyan kayo magaling, ha? Dahil galit kayo kasi hindi nyo kakampi. Dahil nga nasa mali kayo. Wala kayo sa tama. Pero may tama kayo. Sayang ang bayot. May tama kayo. So isa rin sa nakikita ko ay clearly ang krimen na ito ay may purpose. At ang purpose ng karahasan na ito ay para may maibintang sa gusto nilang pagbintangan. Magamit itong pagkasawi ni Mima Alicia sa kalaban nila sa politika. So magagamit nga naman ito kasi itong si Mima Alicia
ay number 1 na tinitira si Vice President Sara at ang kanyang tatay na si dating Pangulong Duterte. So kapag nga naman ito ay nasawi ng biglaan, lalo't sa karahasan, so po pwedeng maisip ng mga Pilipino na ipinatigok ito, tinrabaho ito kasi kalaban ng Marcos admin. Pero hindi yan po pwedeng mangyari kasi kung mangyari man yan, dapat matagal na siyang wala. Ang bali-balita nga na kumakalat sa social media ay nagkaonsehan daw sa bayad. Hindi natin alam kung totoo yung mga kumakalat na screenshot ngayon sa social media patungkol ng kanyang conversation sa isang hindi kilala. Pero napag-uusapan doon ay yung halaga ng bayad tapos may hatian. So parang hindi yata nahati ng tama o naparte ng tama yung 2.5 million ang nakalagay dun eh. Pero yun nga no, talagang sanay na o kinasanayan na ng mga loyalista at pink na mauna muna yung mga accusation bago ang mga ebidensya. Kaya pag sumalang sa investigasyon, laging may I refer to my script or to my notes rather. Pero kayo ba, naniniwala ba kayo na pumanaw na talaga itong si Mima Alicia? Gayong hindi pa naman na isa sa publiko yung kanyang bangkay. Yung burol dapat makita. Kasi ngayon, yung mga Pilipino talagang mapagmatsyag na at mapag-usisa tulad na lamang nung kay Cabral. Ang sabi nila, nahulog daw sa bangin. Ayun, nasawi. Pero yung burol, hindi naman pinasilip sa publiko. So, nagdududa ang taong bayan noon sa pagkasawi ni Cabral kung tunay ba talaga siyang nasawi o nagtatago ba. So ngayon, maihahalin tulad natin dito kay Mima Alicia. Hanggat hindi nakikita yung bangkay at walang burol at hindi doon nakasilid sa kabaong, ay walang maniniwala. Kaya nga sana yung mga kasamahan niyang BBM vlogger, naisip ko lang to, magpunta sila doon sa burol ni Mima Alicia tapos videohan nila, i-vlog nila na naandun talaga nakaburol si Mima Alicia na nasa loob ng kabaong. Tingin nyo, tama ba yung aking naiisip na ideya? Mapatunayan lamang na pumanaw na itong si Mima Alicia. Sa inyo palagay, tama ba ang sinasabi ng mga kakamping at loyalista na may kinalaman ng Iglesia ni Cristo at mga Duterte sa pagkasawi ni Mima Alicia? Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like yan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Hindi porket iisa ang naging senaryo ng mga ikinasawi ng mga bumabatikos sa mga Duterte ay sila na mismo o ang mga Duterte na ang may kagagawan ng kanilang ikinasawi. Huwag mo nang mag-akusa, maglatag muna ng mga ebidensya. Ano ang iyong komento? I-comment mo na yan.